choosing life, choosing the rain, and choosing Christ. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya, at sa inyo pong lahat na nakatunghay sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli po tayong nagbabalik dito sa ating pag-aaral tuwing Friday. Yan po. Muli magandang araw at magandang gabi po saan man po kayo naroon sa mga oras na ito. Nawa po ang biyaya, ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyong lahat. Ang ating pong talatang babasahin po ay sisimulan natin dito sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 20. Ang mga talata po ay 5 at talatang 6. At ating pong babasahin ito sa ating wika sa Filipino o Tagalog. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Talatang 6, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So may nakita po tayo ditong mga numero, po. Ang una po ay yung bahagi ng first resurrection. At yung hindi po napasama syempre sa unang resurrection o pagkabuhay na muli ay mabubuhay din naman pagkalipas ng 1,000 taon. Yun po ay batay doon sa talatang 5. Yun po ang tinutukoy na ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ibig sabihin, bago po mangyari ang 1,000 taon, ay nagkaroon na po ng pagkabuhay na siya namang tinatawag na unang pagkabuhay. So, tingnan po natin yung tinatawag nating the crossroad of the soul. Sa pagpili po ng buhay, pagpili ng paghahari, the reign, at pagpili kay Kristo, ay kailangan pong mas masuri natin ang isang mas malalim na bagay. Ano po yun? Yun po ang hantungan ng ating mga kaluluwa. Minsan nagkwento ang Panginoon at merong isang tao na binata na lumapit sa kanya. At ano po kanya ang dapat kong gawin? Dakilang guro kung paano ako makapapasok sa iyong kaharian. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sundin mo ang 10 utos. Ito po ay isang Hudyo. Pamilyar siya sa 10 utos at ito po ang kanilang nakagisnan. Ang pananampalataya ay nakabatay noong panahon nila sa mga kautusan. At sabi niya ay nagawa ko ng lahat yun. Well, sabi ng Panginoong Yesus, isa na lang ang dapat mong gawin. Umuwi ka, ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap. Medyo nalungkot siya. Ano sila? Maswerte. Patapos kong paghirapan, ipamimigay ko lang. So, at ito po ay nagsasalita ang Panginoon ng isang bagay na mas importante kaysa mga bagay dito sa lupa. Kaya minsan nasabi ng Panginoon, matakot kayo, hindi sa pumapatay ng katawan, kundi matakot kayo doon sa
pumapatay sa katawan at kaluluwa. So, napaka-importante po na malaman natin na tayo po ay merong tinatawag na kaluluwa. Ano po? Nung nilikha si Adan, ay humugis ang Diyos ng isang isang estatwa ng isang figurang tao. Walang buhay. At ang sabi po ng 2:17 ng Genesis, at hiningihan ng Diyos. At and the man became a living soul. At ang tao, ang lalaki, ay naging isang buhay na kaluluwa. Kailan po yun nangyari? Nung ang estatwa ay hiningahan ng Diyos. Nagsimula pong mag-function ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. At ang tawag po doon ay kaluluwa. So ang tanong natin, saan hahantong ang iyong kaluluwa? At sa marami na po nating napag-usapan na ipaglingkod, marami po ang pinakapopular na aral ay ang tao kapag siya'y namatay at hindi siya tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas o hindi niya nasunod ang 10 utos at ang maraming mga utos ng Diyos ay siya ay mapupunta sa walang hanggang parusa doon sa impyerno. At yun naman pong nakasunod ng 10 utos at naging mabuti, mapagkawang gawa ay inaasahan niya po na siya ay pupunta sa langit. At kung tatanungin tayo ngayon, ay kapag ikaw ba ay dumating ang kamatayan sa iyo, alam mo ba kung saan ka pupunta? Doon ba sa popular na 2 lugar na pupuntahan ng tao? Ang langit, doon sa mga nakasunod sa 10 utos, at sa mga kautusan ng Diyos, naging mabuti, nagpakabuti. At ikaw ba yung taong hindi nakagawa noon at ang inaasahan mo ay parusa? Kaya po ang buhay ay hindi isang walang saysay na paglalakad. Ito po ay isang paglalakbay patungo sa isang dakilang tinatawag ko na the Great Divide o paghihiwalay. Ngayon po, may 2 pagkabuhay na maguli na naghihintay sa atin batay po sa ating binasa doon sa Pahayag 20 o Revelation chapter 20 verse 5 and 6. At ang talata po ay ulitin natin. Sabi po sa verse 6 ng Revelation chapter 20, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. So, malinaw po na tinatawag pong mapalad at banal ang sabi po ng talata. So, meron po tayong nakikita ditong 2 pagkabuhay na maguli. Yung una po ay yung pagkabuhay na maguli bago ang 1,000 taong paghahari ni Kristo. At yung ikalawa po ay pagkatapos ng 1,000 taon, batay po sa talata, ay meron din pong pagkabuhay na maguli. Ano po ang ikababahala doon sa hindi napasama sa unang pagkabuhay? Sabi po ng talata ay mapalad at banal ang makalakip o makasama sa unang pagkabuhay. Bakit po? Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Meron pong tinutukoy ang Biblia ang ikalawang kamatayan. At hindi natin ito halos maintindihan batay po doon sa talatang 14 at sabi po doon, and in hell ay itinapon po doon sa dagat-dagatang apoy ang impyerno at ang kamatayan na siyang ikalawang kamatayan. So medyo nakakalito po ba? Nasabi po rito, mapalad yung napasama sa unang pagkabuhay. At yung isa po ay yung hindi pinalad ay ano po ang mangyayari sa kanila?
hindi sila mapapasama sa pag-asang ito, sapagkat yung nabuhay po sa unang pagkabuhay na maguli ay walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin po, ang kabaliktaran nito, kapag ikaw hindi napasama sa unang pagkabuhay, may kapangyarihan sa iyo ang ikalawang kamatayan. Hindi natin maintindihan, binuhay pagkatapos may ikalawang kamatayan, papatayin uli. So, pipilitin po nating may paliwanag yan. Kaya, sa ating pong paksa o tema na gustong maihatid ngayong gabi o ngayong araw ay we're choosing life. Pipiliin natin ang buhay. At we're choosing reign. Pipiliin natin ang paghahari. Sabi po sa talatang 6, sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. Paano po? Doon sa napasama sa unang pagkabuhay, sila daw po ay magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo. At hindi lang po yun, sila ay maghaharing kasama niya. Sino po yung niya? Ni Kristo. Sa loob ng 1,000 taon. Kaya po, ang desisyon na gagawin natin ngayon ay magtatakda kung saan po tayo nakapanig o saan tayo nakatayo ngayon. Ikaw ba'y kabilang sa may pangamba na hindi mo tiyak kung ano ang mangyayari sa iyo sa ikalawang pagparito ng Panginoon at sa unang pagkabuhay? So, ang unang ang naisiparating po yung magandang pag-asa, the beautiful hope. Ano po ba yung beautiful hope? Yun po ay yung first resurrection. Ang ebanghelyo po ang pinakamagandang balita na maaaring marinig natin sa ating buhay, lalo na nga po na sa ating panahon, lalo na dyan sa ating bansa, sa Pilipinas, ay lubha pong napakaingay at nakalilito na parang wala ng direksyon at wala ng pag-asa ang ating bansa. Ano po? Nababago, napipilipit, at ang katotohanan at malimit nagiging panig sa mga malalakas, may kapangyarihan at may salapi. So parang napakahirap na pong mabuhay at magkaroon ng mabuting balita. Ngunit ang ebanghelyo po na tinatawag nating beautiful hope, ang dakilang pag-asa po, magandang pag-asa, ang mapasama sa unang pagparito o pagkabuhay na maguli. Hindi ito tungkol sa mga listahan ng bawal at hindi dapat gawin. Ano po yung beautiful hope na yan? So hindi po ito mga bagay na mga tinatawag sa English na do's and don't. Ito po ay isang misyon ng pagsagip. So tayo po ay nagsisilbing tagapagpaalala at tagapagbabala at tagapagsagip po. Si Kristo po ay hindi naparito para lamang gawin ng taong mabuting tao o mamamayan. Hindi lamang po yan ang purpose niya. Ang pangunahing pong purpose niya ay siya'y naparito upang dalhin tayo sa kamatayan, upang dalhin tayo mula sa kamatayan. Alisin tayo mula sa kamatayan, patungo po sa buhay. Yan po ang mabuting balita na ating pinararating. Pakinggan niyo po at babasahin ko. Dito po sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 5, ang talata po ay 24. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsasalita. Ang sabi niya po, katotohanan
katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita. Sabi ng Panginoong Yesus, ito ang katotohanan, inulit niyo po. Sa kanila pong kustumbre at kultura, kapag ang salita po ay inulit, sa atin po ay medyo makulit yun. Ngunit sa kanila po ay pag inuulit ng salita, ito po ay nangangahulugan ng mariing bagay na kanyang sinasabi. Inuulit niya po katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo ang dumirinig ng aking salita. Kanino pong salita? Hindi po sa inyong lingkod na nagsasalita, kundi doon po sa nagpapasalita. Nagsisilbi po tayo para po bang spokesperson? Ano po? Dahil binabasa po natin, iniahadid natin ang kanyang salita, ini-echo lamang po natin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita. So, importante po yung quote and quote. Ano po? Sabi ni Jesus, nung aking salita. Marami po kasi salita ng mga marurunong, matatalino, mga magagaling na pilosopo o filosofiya. Pero importante yung galing sa Panginoong Yesus. Hindi lamang po sabi niya dumirinig, kundi merong salita pong at. Ibig sabihin, dumirinig kasabay ng sumasampalataya sa Kanya. Sino po yung dapat sampalatayanan? Yung nagsugo sa Kanya. Sabi ni Jesus, sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Yun po ang Kanyang Ama. Malimit po, mapagkamalan nito, na sapagkat sinasabi ni Kristo na siya ay sinugo ng Ama, pinalalagay po na siya ay maliit na persona o Diyos dahil napag-utusan. Ano po? Pero hindi po yan ang kahulugan ng talatang ito. Sabi po niya, at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So napag-aralan na po natin na kapag binabanggit ang salitang buhay na walang hanggan, ito po ay ano po? An age o aeon. Sabi po doon sa talata, may buhay na walang hanggan, may panahon na itinakda ang Diyos na buhay na tinatawag na walang hanggan. Wala pong nakababatid kung gaano kahaba, katagal ito. Ano po? At hindi pa ho yun nagtatapos ang talata at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yun po ang statement na ating sinabi kanina. Hindi naparito si Jesus para lamang gawin tayong mabuting tao. Naparito si Jesus upang dalhin tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yun din po ang pinangaral ng apostol ni si Pablo doon sa mga Gawa 26:18 nung siya po ay nagsasaksi, nagpapahayag sa harapan ng haring si Agripa. Ganito po ang sabi niya ron. Sabi niya sa haring Agripa, tinawag siya ng Panginoong Yesus upang Kanya ay idilat mo ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, yung mga tao na pagdadalhan ng mensahe ni Apostol Pablo ay itinuturing niya po na na nakapikit sa katotohanan o madilim, nasa karimlan. Kaya ang kanyang misyon ay idilat ang kanilang mga mata. Bakit po kinakailangang mamulat sila? Tulad po ng iyong ginagawa ng iyong lingkod. Pinipilit po ng iyong lingkod na
maging tagapagmulat tulad po ng nabanggit ko, na sa mga unang siglo po, hanggang sa ikalimang siglo, merong 6 na paaralang major Bible colleges na nagtuturo. At yung 4 na Bible colleges na yon na nagtuturo po na batay sa mga pauna o mga naunang apostol, ay itinuturo po nila ang plano ng Diyos sa kabuuan na ang lahat ay makarating sa Kanya at maibalik sa Kanya. Full restoration. Ano po? Naisulat nga po doon sa 3 o 8:21 ng mga gawa, sabi ni Pablo. So yun ang sinasabi niya po ni Pablo, upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman. Ibig sabihin, ang kalagayan ng mundo ay bagamat mulat na mulat ang tao sa mga impormasyon, sa dami, bultong impormasyon na pwedeng makuha natin sa ating internet, ano po, ay nasa gitna ng karimlan. At ang kanyang ano po, misyon ay upang ibalik sila sa ilaw. At nauna na po sinabi ni Kristo na siya, sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world. So kay Kristo lang makikita ang tunay na liwanag. Kay Kristo lamang makikita ang tunay na aral. Kay Kristo lamang po makikita ang tunay na pagkabukas ng isipan. At yung kadiliman na yun ay tinatawag po ni Apostol Pablo na mula sa kapangyarihan ni Satanas. Yan po ang sabi niya rin doon sa 2 Korinto 4:4, na ang Diyos ng sanglibutang ito ay binulag ang kanilang mga pag-unawa upang hindi nila mapangita ang Ebanghelyo. So meron pong isang malakas na pwersa dito sa sanglibutan. At yan nga po ay sa dami ng mangangaral at nangangaral, ang nakalulungkot po ay sa dami ng nangangaral, lalo na pong naililigaw, lalo nang nalilito, sapagkat kay Jesus po lamang ang liwanag, ano po. At sabi ni Pablo, sila ay nasa kapangyarihan ni Satanas. At ang kanyang misyon ay ibalik sila sa liwanag mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, maibalik sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng ano po, ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinagiging banal o pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya. So paano po magiging banal ang isang tao? Hindi po sila nag-celebrate o sila ay nag-hermitanyo. Ano po? Sila'y magiging banal ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi nito, sumasampalataya sa akin. Kaya nga po, dito sa mga sumasampalataya ay wala nang takot. Takot po saan? Sa paghatol. Malinaw po na nabasa natin. Sabi ni Kristo, balik ulit tayo sa Juan 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ano po yung kamatayan? Ano po? Sabi po sa binasa natin kanina, mapalad sila na napasama o nakalakip sa unang pagkabuhay, sapagkat sila ay hindi na mapupunta sa ikalawang
kamatayan. Kaya po sa mga sumasampalataya, wala ng takot sa paghatol o paghuhukom. Kapag bahagi ka na ng unang pagkabuhay na mag-uli, ikaw ay tinatawag na pinagpala at banal. Bakit? Dahil kinuha na ni Jesus ang iyong hatol. Saan po ito at kailan ito nangyari? Doon po sa krus. Sabi po ni Pablo sa 2 Korinto 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. So ang naging nangyari ay si Kristo ay naging kahalili natin. Siya ang ibinilang, ipinataw sa kanya ang ating mga kasalanan upang tayo, sabi ni Pablo, ay maging kanya'y katuwiran ng Diyos. Kaya para po sa mga mananampalataya, ang ikalawang kamatayan, yung second death, kailan po ito mangyayari? Pagkalipas ng 1,000 taon, magkakaroon po ng tinatawag, batay nga po dito sa Pahayag 20, chapter 20 ng Revelation. Ang tawag po dito ay the Great White Throne Judgment. So ang ating pong pinakikilala ay merong dalawang judgment na importanteng maalaman ng tao. At ito po ang aking pinipilit na ipaglingkod sa inyo. Merong dalawang judgment. The Bema Judgment. Ito po, yung Bema Judgment ay para lamang doon sa mga taong sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa krus. Tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas at sila ay napasama sa unang pagkabuhay na maghahari na kasama ni Kristo. Malinaw po yun. Kaya para sa mga mananampalataya, ang ikalawang kamatayan. Saan po ito mangyari yung ikalawang kamatayan? Doon sa dagatang apoy. So sa atin, ang nasa isip natin, impyerno ito. Huwag po natin ipagkamali. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, napakaraming beses na nababasa natin ang Biblia. Sa Biblia, ang salitang impyerno o hell. At pagkaraka naisip po natin, ito yung walang hanggang kaparusahan sa mga taong masama. Yun po kasi yung tinatawag nating Roman sleep. Pinatulog po tayo. Nakakatulog tayo sa aral. Sa mas sinasabi kong maling aral ng mayorya na tinatawag natin pong Roman sleep. Sa dominanteng Romano na nagpahayag ng ganitong aral ay tayo po ay doon nakatulog, nahimlay, at ngayon po tayo ay ating pinipilit na ipaliwanag sa inyo ang liwanag na nanakay Kristo. Ng isang mananampalataya ay wala nang ikinatatakot doon sa ikalawang kamatayan. Saan po ito? Sa dagat-dagatang apoy. Kaya sabi ko kanina, wag nating ipagkamali yung impyerno doon sa lake of fire. Sapagkat yung lake of fire po ay doon itatapon, yung nababasa nyo sa inyong Biblia na impyerno ay itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Kasama po ng alin? Kasama po ng kamatayan. So po, anong tinutukoy dito? Na ikalawang kamatayan, tatapusin po doon sa lake of fire ang kamatayan. Sabi po ng unang Korinto 15:26, ang pinakahuling kaaway na lulupigin ni Kristo ay ang kamatayan. At kailan po ito mangyayari? Doon po sa impyerno o doon sa dagat-dagatang apoy kung saan itatapon ang impyerno at ang kamatayan. Ano po ang itatapon doon? Tatapusin na po doon yung sumpa. Sabi po ng Roma 6:23, the wages of sin is death. Yung kamandag
ng kasalanan, kamatayan. At yun po ay tatapusin doon sa dagat-dagatang apoy o tinatawag po ng lake of fire. Revelation chapter 20 verse 14. Ano po? Kaya para sa mga sumampalataya kay Kristo, ang ikalawang kamatayan ay hindi na po ito kinatatakutan sapagkat wala ng kapangyarihan sa kanya ang ikalawang kamatayan. Bakit po? Bayad na ang kanyang utang o kanyang kasalanan. Paano po ito nangyari? Sabi po uli ni Pablo, 2 Korintos 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. So ano po? Tinanggap niya yung bigat ng kasalanan na yun doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang nangyari sa kanya? Doon sa mga wala na ang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy, ano po ang nangyari sa kanya? Nagkaroon po siya ng bagong pagkatao. Sabi po ng 2 Korintos 5:17, if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Meron siya pong bagong pagkatao. Hindi lang tayo basta nagtitiis sa buhay na ito. Hinihintay natin ang isang pagbabago. Yung na kay Kristo ay magkakaroon po ng pagbabago. Ano po? Dito po, ang isang Kristiyano ay patuloy na nililinis ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Upang doon sa 1,000 taon na paghahari ay makamit niya ang isang gantimpala ng pamumuno, pangangasiwa. Pag-aaralan po natin yun na mas malalim. Batay po doon sa 1 Korinto 3, 11 hanggang 15 po ng 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 15. Basahin nyo na lamang po. At akin na rin pong ilalagay dyan sa ating comment section. So, nagkaroon siya ng bagong pagkatao. Hindi lang tayo basta nagtitiis sa buhay na ito. That's the good news. May mga pagtitiis sa buhay na ito. Pero ang mabuting balita po, magkakaroon ng pagbabago. Yung lahat ng concern natin dito, depekto dito ay magkakaroon po ng pagbabago. Nilikha tayo para maging hari at pari. Batay po dun sa talata. Sino po yung maging hari at pari? Yun po ay magandang pag-usapan natin. Batay nga po dun sa 1 Korinto 3, 12 hanggang 15. Ang unang pagkabuhay na maguli ay ang ating iniimbita sa inyong lahat. That is our invitation upang umupo sa trono at maghari na kasama ni Kristo. So ang ating panawagan po ay hindi lang ang makaiwas doon sa kamatayan o maibuli doon sa ikalawang kamatayan, kundi meron pa ho tayong pwedeng magawa. Pwede tayong makasama sa paghahari ni Kristo. So yan po, sana naipaglingkod ko ang unang bahagi, the beautiful hope, the first resurrection. Susikapin po natin na mapasama doon sa unang pagkabuhay na maguli. But this is the bad news now. I discussed earlier the beautiful news. The beautiful hope ang mapasama sa first resurrection. But the heartbreaking reality, ang masakit na katotohanan, ay ang bunga ng pagtanggi, the consequence of refusal. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay. Ibinilang niya ang kanyang sarili na makasalanan. Siya'y naging kasalanan.
na sa tingin natin para bang makasalanan. Hindi po siya makasalanan, naging kasalanan. Ano po ang ginawa niya? Binitbit niya yung ating kasalanan. Hindi po siya nag-commit ng kasalanan. Sabi po ng banal na kasulatan ng Ebreo, sa lahat ng pagkakataon siya ay tinukso, ngunit hindi siya nagkasala. So hindi po siya naging makasalanan. Nililinaw ko lamang po ito. Siya po ay dinala niya ang ating mga kasalanan. Naging kasalanan siya. Yung bigat, yung punishment, yung consequence ng kasalanan ay dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo. But the heartbreaking reality, nadudurog po ang puso ng Diyos kapag tinatanggihan ang kanyang mga nilalang, ang regalo ng Ama. Yun po ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang pagsasabi na hindi kay Jesus ay pagsasabi ng ako ang magbabayad para sa sarili kong mga kasalanan. Kapag tinanggihan mo, that's the sinasabi ko po, the heartbreaking reality. Kapag tinanggihan mo ang sakripisyo ni Kristo, malinaw po sa ating mabuting balita kanina, mapalad at banal yung mga nakalakip sa unang pagkabuhay. But the heartbreaking reality is when we refuse to accept the sacrifice of Jesus Christ at the cross, ang bunga ng pagtanggi, the consequence now of our refusal, na para bang sinasabi natin, ako ang magbabayad para sa sarili kong mga kasalanan. Ngunit nagbababala ang Biblia ng ating sariling kabutihan ay hindi magiging sapat. Yan po ang sabi ni Pablo sa Roma 3:10 at talatang 23. No righteous, no not one. Sabi sa verse 23, sapagkat ang lahat po, ang tinutukoy pong lahat dito ay katulad po ng tinukoy ng Apostol Pablo sa 15:22 ng unang Korinto. Sa pamamagitan ng unang Adan, lahat ay nangamatay. Lahat. At ang sabi po ni Pablo sa 3:23 ng Roma, ang lahat ay nagkasala. Nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian o sa pamantayan ng we all failed. Yung pinakamabait, even Virgin Mary, even the Pope, even po, sino pang kilala natin na pinakamabait na tao, ang sabi po ng Biblia, kabilang siya sa lahat. Hindi nakarating sa pamantayan ng Diyos. Yun po ang mas malinaw. That's the heartbreaking reality. Na itong mga taong binaba ni Kristo. Ang good news po ay ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos, ang bugtong na anak ay nagkatawang tao. O ang bugtong na Diyos, anak, ay nagkatawang tao para tayo po ay iahon. But if we refuse the sacrifice, the offering na ginawa ni Kristo, ay nakalulungkot na sabihin ko sa inyo, mapapasama kayo doon sa ikalawang kamatayan. At ipaliliwanag po natin yan sa mga susunod na bahagi ng ating pag-aaral. Sabi pa ho ni Pablo doon sa Efeso 2:8 at 9 at 10, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So kapag pinag-uusapan po ang pagkaiwas sa kamatayan, pagkabuli doon sa ikalawang kamatayan, ay ang rekisito po
ang requirement ay pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, sapagkat sabi po ng 3, walang nakarating sa standard ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos na walang bayad. So ang pagkaiwas sa ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawang sakripisyo ni Kristo. At hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos na walang bayad. Hindi sa talatang 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Kung ang kaligtasan ay batay sa ating mga sariling pagsisikap, mayroong pwedeng magmalaki. Ngunit ang kaligtasan ay plain na gawa ni Kristo. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yun po ang disenyo niya. Pagkatapos na ikaw'y sumampalataya, ang disenyo sa iyo ay mamuhay sa mabubuting gawa. Hindi po para maligtas, kundi ang purpose nito, batay na sa ating mga napag-usapan nung nakaraan at patuloy, ikaw po ay nihahanda ng Diyos. Saan? Nang una upang siya ay nating maging lakaran. So inihanda tayo para sa mabubuting gawa. With the purpose po, para tayo po ay makasama sa paghahari ni Kristo at magkaroon ng ng poder o ng karapatang mamuno. Kaya po ang ikalawang kamatayan, tapat ang Biblia tungkol sa dagat-dagatang apoy. Ito ay lugar kung saan ang katarungan ng Diyos ay hahatol sa paghihimagsik. Ano po ang purpose? Ito po ang ating patuloy na ipinapahayag na ang dagat-dagatang apoy ay hindi po lugar kung saan ang puot ng Diyos ay ibinubuhos. Ang dagat-dagatang apoy po ay mangyayari hindi po para ipaghiganti ng Diyos doon sa mga tumanggi kay Kristo Jesus sa kanyang sakripisyo. Ano po ang purpose? Meron pong layunin kung bakit meron pong dagat-dagatang apoy. Hindi po para ang puot ng Diyos na walang hanggan, tulad ng mga naipangaral nung una, na ang kasalanan, sabi po ng Augustine of Hippo, nung 500th century, na ang kasalanan sa isang walang hanggang Diyos ay marapat lamang na parusahan din ng walang hanggang kaparusahan. No, hindi po ang Diyos binggansa. Hindi po ang Diyos paghiganti. Ang Diyos po ay makatarungan. Ang ikalawang kamatayan, sabi ko po, tapat ang Biblia tungkol sa dagat-dagatang apoy. Ito ang lugar kung saan ang katarungan ng Diyos, the justice of God. Tingnan po natin dito sa mundo, nating ginagalawan, ang hustisya ay napakahirap hanapin. Pero sa Diyos po, siya ay makatarungan. Ito ay ang lugar kung saan ang katarungan ng Diyos ay hahatol sa paghihimagsik, sa rebellion. Ano po ang rebellion? Yung hindi mo tinatanggap ang sakripisyo ni Kristo, na sa palagay mo ikaw ang magbabayad, kaya mong bayaran ito. That is the sad reality. That is the tragedy. That is what I call the heartbreaking reality. The refusal. The consequences of refusal. So ano po ang mangyayari?
Tatayo kang mag-isa. Upang harapin mo ang kordero. Tatayo ka doon. Sapagkat tinanggihan mo ang paanyaya ni Kristo ngayon, ang mangyayari sa iyo, haharapin mo. Ikaw ang magbabayad. Ang nabayaran sa iyo ni Kristo ay ang mapabilang ka sa ikalawang pagkabuhay. Mabubuhay ka. But unfortunately, this is the heartbreaking reality. The consequence of refusal. You have to go through the fire, the lake of fire. Ang mali po na ating tinututulan ay ito po ay hindi parusang walang hanggan. But the reality na gusto nating iparating na maging malinaw, ang apoy po ay may layunin. Kung bakit may apoy. Sinasabi po ng Biblia, 12:27 ng Hebreo, God is a consuming fire. Darating ang araw na haharapin natin siya na tinatawag the Lion of Judah sa kanyang hukuman. Ang hukuman pong yun, ang tawag doon ay ang para sa Kristiyano ay Bema Judgment, the judgment seat of Christ. Ngunit sa lahat po, mayroon pong great white throne judgment. Kailan mangyayari ito? After the 1,000 years of the reign of Jesus Christ. So ano po ang mangyayari doon? Kung wala ang takip ni Jesus sa ating buhay, ang pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Ano po? Kung wala ang pagtitigas ng dugo ni Kristo, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Unfortunately, you have to pay your own sin because of your refusal to accept the sacrifice of Jesus. So, ano naman po ang purpose nitong ikalawang kamatayan? Dalisayan o kaya tupukin. Isipin natin ang apoy. Kung ikaw ay nakay Kristo, ang apoy ng Diyos ay parang tunawan ng ginto. Kay Kristo, kung ikaw ay nakay Kristo, ikaw din po ay dadaan sa apoy. No, ano yung apoy na uli yun? Yun ang binabanggit ni Pablo doon sa unang Korinto 3, 12 hanggang 15. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Ang apoy na yon para sa mga mananampalataya, dahan-dahang sinusunog ang ating mga mistakes, yung mga ginawa natin na paglilingkod dito na hindi kaaya-aya sa Kanya. At doon ay ipagsusulit natin kay Kristo. Hindi pinag-uusapan doon ang kaligtasan. Pinag-uusapan doon ang iyong kapalaran sa 1,000 taong paghahari ni Kristo. Liliwanagin po natin niya sa susunod na pag-aaral. Ngunit kung tatanggihan mo siya, para kang humahakbang sa banal na apoy, habang yakap-yakap pa rin ang iyong mga kasalanan, hindi mo maaring ihiwalay ang kasalanan sa kaluluwa kung wala ang dugo ni Kristo. You have to pay for your own. Ikaw ang magbabayad. Ikaw ang dadaan ka sa paglilinis ng Diyos, sa pagdadalisay. Ano po ang purpose na? Kung babalikan natin po ang apoy doon sa Malakias, Kabanatang 3, talatang 2 at 3. Ganito po ang sabi, ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sinong tatayo pagka siya'y pakikita? Sino ang makakaharap? Kaya kailangan handa ka, wala kang dapat ikatakot kung ikaw ay alam mong mapapabilang sa unang pagkabuhay. Sa pagparito ng kanyang pagparito, makatatayo ka sa kanyang pagpapakita sapagkat siya'y parang apoy. Tinatawag po ang Diyos na parang apoy. Iniahalin tulad po siya sa isang apoy ng magdadalisay, ng magpipino, ng magpupuro, at siya'y parang sabon ng mga
na tagapagpaputi. At sa araw na yun siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak. Sa araw na yun ay para siyang goldsmith, panday ng ginto. At kanyang dadalisayan ang mga anak ni Levi. Sa pagkakataong po ito, ang kausap niya ay yung angkan ni Levi sa kanilang priesthood. At kanyang pakikinisang parang ginto at pilak. At sila'y mga hahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. At kung magkagayoy ang mga handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng araw ng una at gaya ng mga taon na una. So, para sa mananampalataya, mayroon pa rin pong apoy ng pagdadalisay. Upang lumabas. Pero sa hindi mananampalataya, may apoy pa rin po. Doon dagat-dagatang apoy upang hindi ka sumama sa paanyaya ni Kristo. Ikaw mismo ang magdadala ng iyong sarili. At dahil ang Diyos ay makapangyarihan, mapagmahal, mahabagin, nais niyang ibalik ka sa Kanya. Ikaw ay Kanyang ginto. Sino ka man, anuman ang iyong nagawa na pagkakamali. Ngunit nang nakalulungkot, hindi ka mapapasama sa unang pagkabuhay. Ikaw ay mapapasama doon sa ikalawang pagkabuhay, kung saan ikaw ay mapapasama doon sa itatapon sa lawang apoy, the lake of fire, kasama ng libingan o ng impyerno na siyang libingan, kasama ng kamatayan. Ano po? Ang kamatayan ay tatapusin po doon sa lake of fire. Ang impyerno, ang Hades ay tatapusin doon, wala ng impyerno, wala ng kamatayan. Yung kaluluwang nagkasala, tatapusin din ang lahat ng karumihan. Depende po kung gaanong rebelyon, gaanong pagtanggi mo kay Kristo. Depende yon. Pagdaraanan mo ito. Ikaw ang magbabayad nito doon sapagkat tinanggihan mo ang pagkakataong mapasama sa unang pagkabuhay na maguli. Mga kapatid, yan po ang dahilan. Ang ikatlong bahagi sa ating pangwakas, ano ang iyong desisyon ngayon? What is your decision today? Ang cross, siya po ang dividing line. Ang cross ang naghihiwalay. Sa mga mananampalataya, ang cross ay siya ang iyong resibo. Siya ang iyong patunay. Ito na wala ka ng dapat pagbayaran sapagkat binayaran ni Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya, yan po ang resibo mo. Papauwi ka na sa isang trono. At yan ang aking ini-encourage sa inyong mga kapatid na magpatuloy. Sa mga naghahanap pa, ang cross ang iyong gabay. Ito ang daan ng pagtakas na ibibigay ng Diyos dahil sa mahal ka niya ng labis upang hayaang kang humarap sa apoy na mag-isa. Yang ang cross ang kailangan mo. Hindi mo kailangang harapin ang hukuman, ang paghatol ng mag-isa. Ano po ang ibig sabihin ng dagat-dagatang apoy? Ito po ay pagkahiwalay sa Diyos. Naalala niyo po ang Panginoong Hesukristo nung sabihin niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? That was the very moment, that was the only moment na nakapahiwalay si Kristo sa kanyang Ama. Bakit nangyari yon? Sapagkat dinala niya ang kasalanan ng sanglibutan. Pansamantala na siya'y nahiwalay at kay Kristo, ito ang pinakamahapding karanasan sa buhay niya. Ang mahiwalay sa Ama. Gayon din po ang mangyayari sa iyo. Kapag hindi mo tinanggap si Kristo, mapapahiwalay ka sa Diyos ng mahabang panahon upang ikaw ay magbayad ng iyong sariling mga gawa sapagkat hindi mo tinanggap ang Kristo, ang cross.
na naghihiwalay sa unang pagkabuhay at ikalawang pagkabuhay. Huwag mong isugal ang iyong kawalang hanggan. Huwag kang umasa sa iyong sarili, kaibigan. Ngayon, ang apoy ng Diyos ay alinman sa apoy na banal na espiritu na nagbabago mula sa loob. Meron pa rin apoy sa mananampalataya. May mga karanasan ng mananampalataya na mga pagsubok na mabigat na pinagdaraanan. Yun para sa atin ay apoy. Apoy ng pagdadalisay upang tayo'y lalong lumapit sa Kanya. Pinadaan kami ng Panginoon sa apoy. Nagkaroon ng mabigat na karamdaman ng aking may bahay. Kailangan namin dalhin sa ospital. Wala kaming insurance dito sa Australia. Wala kaming Medicare dito. That we have to pay. Sa first phase ng sa kanyang operation sa kidney, we have to pay close to 20,000 Australian dollar. At sa atin, napakalaki ito. Litong-lito, pagod, hirap, nakalooban, na nasabi ko, Lord, salamat sa apoy na ito. Na lalo pang naglalapit upang kami magtiwala sa inyo. Mga kapatid, ang mga pagsubok na katulad niyan ay mga papamamaraan ng Diyos upang ikaw ay dalisayin. Dumarang ka sa apoy. Ang apoy ng Diyos ay aliman sa apoy na banal na espiritu na siyang nagiging gabay natin ngayon. Binabago niya tayo sa ating kalooban at ang hatol ay naghihintay sa dulo ng landas. Ano ang dapat mong gawin? Tumakbo ka sa lilim ng krus ni Kristo. Sumama ka sa amin sa unang pagkabuhay na maguli. We believe na kami po ay mapapasama dahil dito ang resibo ng mapasama sa unang pagkabuhay. Ang tanggapin mo si Kristo. Inaanyayahan kitang sumama ka at huwag kang papayag na mapasama sa ikalawang pagkabuhay kung saan haharapin mo na hiwalay sa Diyos ang kabayaran ng iyong pagtanggi sa Kanya. Hayaan mong ang unang bahagi ng iyong buhay, ang pagtanggap sa Kanya ang magdala sa iyo doon sa unang pagkabuhay na maguli. Tanggapin mo si Kristo, ang Kanyang sakripisyo sa krus. Huwag kang pumayag. Kaya sa tanong, ano ang iyong desisyon? Tatanggihan mo ba siya? Ang Kanyang ginawa sa iyong pagliligtas, paghihirap doon sa krus. O ikaw, pipiliin mong ikaw ang magbayad nito doon sa ikalawang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Nasa iyo ang pagpapasya, kaibigan. Ikaw ng isang Kristiyano na tinanggap mo na si Kristo, ngunit hindi ka namumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, meron pa ring hukuman. Ikalawang Korintos 5:20. Ipagsusulit natin kahit tayo mananampalataya. Hindi ito ikalawang kamatayan, kundi kawalan ng pribileyo na mamuno, maghari na kasama ni Kristo. Again, ang ating pinag-uusapan, tulad ng aking simula, choose life. Choose to reign with Christ and choose Jesus as your Lord and Savior. Pagkatapos ng mangyari ito, yung nabuhay ng unang pagkabuhay, ikalawang pagkabuhay, lahat ay luluhod. At lahat ng dilay magsasabing, si Hesus Kristo ay Panginoon. Panginoon siya. Sa mga mananampalataya, Panginoon siya. Na alam mong siya ang nagligtas sa iyo. Iniwas ka niya doon sa ikalawang kamatayan. Doon sa mga taong pinili na sila ang magbayad nito. Pagkatapos nito, marirealize nila sa kabila ng kanilang rebellious na puso, maaring mahabang panahon, depende sa iyo kung paano mo pinamuhay ang iyong buhay dito.
masasabi mong si Jesus ay Panginoon dahil mabibigyan ka ng pag-asa. Ngunit pagdurusahan, ikaw mismo ang magdurusa sa halip na pinili mo na si Kristo ang nagdusa para sa iyo. Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Choose life. Choosing to reign and choosing Christ. This is the crossroad of your soul. Ito ang dakilang paghihiwalay. Salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon, pagpalain ka ng ating Diyos at makapangyarihan. Hanggang dito na lamang po, magkita tayo 1 oras po muli sa susunod na Friday. God bless you all and bye-bye for now.